Ito hong pagsisimula nga ho ng transport strike. Pag-arangkada ho ng transport strike ngayong araw, sabay ho na pagtugon nitong si Pangulong Marcos sa kita ng mga driver at sa sahod ng mga mananakay. Ito ho yung patuloy na panawagan ngayon ng mga grupong nagsasagawa nitong Tigil Pasada. May live report si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, umarangkada ngayong araw ang nationwide transport strike o tigil pasada ng mga tsuper upang igiit sa pamahalaan ang pagpapababa ng presyo ng krudo sa pamamagitan ng permanenteng pagtanggal ng value-added tax o VAT at excise tax sa mga langis. Nakiisa ang iba't ibang transport group sa Metro Manila at mga probinsya para ipanawagan din ang pagbasula sa oil deregulation law upang muling ma-regulate ng gobyerno ang mga oil companies. Kasabay nito, hinihiling din ng mga tsuper ang 5 pisong dagdag pasahe upang makabawi sa kanilang kita. Matatandaang nakatakda sanang ipatupad ngayong araw ang dagdag pasahe batay sa naunang anunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board noong Martes. Ngunit ito ay binawi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ayon kay ACT Teachers Representative Antonio Tino, tila scripted umano ang pagbawi sa pisong dagdag pasahe at wala rin sapat na suportang natatanggap ang mga drivers. Dagdag pa niya, hindi rin sapat ang ibinibigay na ayuda dahil mabilis lamang itong nauubos at hindi nito natutugunan ng pangmatagalan ang nakepekto ng krisis. Iginiit ng mambabatas na pawang band-aid solution lamang ang mga ganitong hakbang, lalo't hindi patiyak kung kailan matatapos ang krisis sa langis. Suportado rin niya ang panawagan ng mga tsuper na lubhang naapektuhan ng sitwasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ng Representative Antonio Tino. Hindi talaga tinutugunan ito, sinusuportahan natin yung panawagan nila sa pagtaas ng pasahe. No? Parang nagpapogi si Pangulong Marcos kahapon na meron ng inaprubahang napakaliit na nga na pagtaas ng pasahe ay kagyat namang binawi. So parang scripted lang no? Para magka-pogi points sa publiko. Pero wala namang sapat na suporta o ano pa mang tulong na binibigay sa mga driver. Kahit naman sino maintindihan na um, yung pamasahe na hindi mo itataas kung mananatili ito sa 12 pesos for example ay hindi na to sasapat kung ang krudo ay nasa 100 pesos o mahigit. Samantala, sa pakikipag-usap naman natin sa mga grupo ng mga commuters, dito rin sa nagpapatuloy na transport strike, nanawagan ang Para Commuters Network sa pangunguna ni Rain Desaca na dapat sabay tugunan ng pamahalaan ang mababang kita ng mga driver at mababang sahod ng mga manggagawa na siya ring mga mananakay. Anya, kapag tumaas ang pamasahe, dapat ay may kaakibat din itong pagtaas sa minimum wage. Dagdag pa ni Desaca, parehong apektado ng krisis sa mga driver at commuter, kaya't sinusuportahan nila ang mga panawagan ng transport groups. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Rain Desaca ng Para Commuters Network. Ang expected dapat nila ngayon magtataas na ng 14 ngayon Thursday. So, ang estimate dagdag 200 pesos sana sa kita. Dahil binawi na nga ito ni Marcos, mas bababa pa ang kita kasi tumataas ang presyo ng langis. Pero dapat parehas na tugunan ni Marcos yung poverty income ng mga driver at yung poverty wages naman ng mga manggagawang commuter at ng mga maralita. Ano po ibig sabihin ibig sabihin po dapat taasan ng pamasahe sa mga jeep, taasan ang sahod ng mga manggagawa. Taas ang minimum wage sa 1,200 na living wage. Dahil sa ganung paraan po, sabay na tataas sabay niya na matutugunan yung krisis na nangyayari. Sa gitna ng transport strike, Bombo Genesis, Bombo Jai, nakaantabay naman ang mga backup vehicle mula sa pamahalaan sakaling may mga mas stranded na mga pasahero. Sa pinakahuling tala ng Metropolitan Manila Development Authority, nananatiling maayos at normal ang daloy ng trapiko sa unang oras ng implementasyon ng transport strike. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III, alas 5 pa lamang ng umaga ay nakamonitor na ang kanilang Emergency Operations Center sa Metro Base at wala silang naitalang stranded na commuters sa kasagsagan ng morning rush hour. Patuloy naman ang isinasagawang interagency monitoring upang matiyak ang maayos na daloy na transportasyon sa buong araw.
mula sa lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.